Magandang umaga sa bawat isa. Ako nga pala si Binibining Jane na inyong magiging guro para sa asignaturang ito. Ngunit bago natin simulan ang talakayan ngayong araw na ito, tayo muna ay manalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil panibagong araw at panibagong karunungan na naman po ang aming malalaman patungkol sa magiging talakayan namin ngayon. Kaya naman, O Diyos, patnubayan niyo po kami at gabayan sa araw na ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen! Amen! Ayan, sige, magbatian muna ang bawat isa na napakaganda at gwapo mo ngayong araw na ito. Yan, tunay nga naman na magaganda at gwapo tayo sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya naman dapat tayo ay magalak. Huwag niyong tatanggalin ang ngiti sa mga labi at galak sa ating mga puso. Tama ba? Tama. Paano nang sa gayon ay talaga namang hindi lang tayo maganda at gwapo, syempre, no? Dapat meron din tayong mga karunungan o kaalaman. Kaya naman inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating talakayan ngayon para nang sa gayon ay madagdagan pa ang ating magiging kaalaman. Tama ba? Tama. Okay. So, nasaan ang ating Pangulo sa klase? Meron bang lumipan, Karina? Mahusay, ipagpatuloy niyo lamang ang hindi pagpaliban sa ating klase, no? Magandang pag-ugali yon. Okay? So, ngayon ay magbabalik-aral tayo sa ating naging talakayan noong isang araw. Ano kaya yung naging aralin natin noong isang araw? Yes, Micaela. Ang sitwasyong pangwika sa pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon. Tama. Thank you, Micaela. Okay, yun ang pinag-aralan natin. At meron tayong sinuri. Okay, meron tayong sinuri na mga kwento o mga akda mula sa mga balita na kung saan ito ay pinatungkol sa panahon ng pandemya. Ano kaya yung sinuri natin doon? Yes, Jerose. Tama! Okay. Ito ay ang naging kalagayan ng edukasyon ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Sino-sino kaya yung naging, anong tawag doon? Sino-sino kaya yung naging, okay, tauhan doon sa kwento na ating binasa? Yes? Sino? Okay, Charlie. Si Aling Nena, ang reporter at ang kanyang anak. Tama. Ano yung naging problema ni Aling Nena sa kanyang anak nung panahon ng pandemya? Okay, sino sasagot? Yes, Jamie. Tama. Okay, naging problema ni Aling Nena kung paano kaya makakapag-aral yung kanyang anak, lalo na siya ay walang sapat na pera para pambili ng mga gadgets na kinakailangan ng kanyang anak. Okay? Pero anong sabi ng reporter? Di ba meron namang solusyon ang DepEd kung wala kang gadgets? Ano yung sinabi ng reporter kay Aling Nena? Yes, Nat. Tama. Meron namang alternatibong paraan. Ito ay ang modular. Okay? So, nga naman, no? Malaki ang naging epekto ng pandemya hindi lamang sa pangkabuhayan ng mga tao, pati na rin sa ating mga guro at sa mga mag-aaral. Naging malaki din ang epekto nito sa atin. Okay? Ayan, tiyak nga namang alam ninyo kung paano nagamit ang wika pagdating sa pagbibigay ng balita. Okay? Ano kaya yung naging gamit ng wika doon? Okay, yes, Renzo? Tama, nagamit ang wika sa pamamagitan ng informatibo. Bakit naging informatibo? Dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon. Tama. Ayan. Nakatitiyak ako na talagang naintindihan ninyo ang naging talakayan natin noong isang araw. Kaya naman,
Ngayon ay darako tayo sa ating panibagong talakayan. Handa na ba kayo? Okay, sige. Kayo ay makikinig na mabuti sa akin, ha? Okay, so sige, simulan na natin. Ang ating bagong talakayan ay pinamagatang sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Okay? So alam ko ang bawat isa ay pamilyar na sa salitang kulturang popular. Ito ang kultura na umusbong ngayon sa bagong henerasyon. Sa henerasyon natin dahil napakaraming mga bagay ay ang unti-unting nagbabago na unti-unting sumasabay, no, sa agos ng pagbabago ng panahon. Ganun din ang wika, no? Kaya naman nasabi nila na ang wika ay isang dinamiko dahil kung ano ang panahon na siyang nabibilang ay nagbabago din. Ganyan din ang kulturang popular. Kung ano ang panahon mo ngayon, sumasabay siya, kaya nga popular. Sumasabay siya kung ano ang agos ng bagong panahon. Ngunit bago iyon, akin munang babasahin ang mga layunin natin sa ating talakayan. Ayan, sinasabi dito sa pinakaunang layunin natin na kailangan naunawaan ng may masusing pagsasaalang-alang ang mga lingwistiko at pagkakaiba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon sa paggamit ng wika dito. Pangalawa naman, kailangan alam nating maipaliwanag ng pasalita ang iba't ibang dahilan, anyo at pamamaraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. At pangatlo, nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino. At ang panghuli, kailangan alam nating pahalagaan ang paggamit ng wika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Ayan. Yan ang ating mga layunin. Bilang ating pagganyak sa ating talakayan ngayon, meron akong dalawang bagay na ipapakita sa inyo. Ito ay gagawa ninyo ng pick-up lines, hugot lines, o flip top. Alam kong familiar kayo sa mga bagay na yan, di ba? Kaya naman, handa na ba? Kung handa na, ito ang ating unang bagay na inyong bibigyan ng hugot, pick up or flip top. Ang pera. Sino ang makakapagbigay? Ang pera. Yes, Anjo! Aba naman, mahusay. Okay, sabi ni Anjo ay, pera ka ba, ma'am? Bakit? Dahil ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Okay, mahusay, Anjo. Ang binigay mo ay isang pick-up lines. Okay, sino pa? Yes, Rafi. Pera, patungkol dapat sa pera. Mahusay. Okay, ang sabi ni, linyahan yata ito ng isang linya ata ito ng isang artista, okay, sa sikat na movie, di ba? Ang sabi ni Rafi ay, ang pera ko ay hindi naubos, pero ang pasensya ko ay konting-konti na lang. Ayan, so maraming salamat. Darako naman tayo sa pangalawang bagay na aking ipapakita, ang Crayola. Ano naman kaya ang mabibigay ninyo patungkol sa Crayola? Yes, Lynette! Magaling! Sabi ni Lynette, Ma'am, Crayola ka ba? Bakit? Dahil ikaw ang nagbibigay kulay ng aking buhay. Ayan, ito naman ay saan parte to? O saan nabibilang? Ito'y nabibilang sa pick-up lines. Ayan. So, tiyak ako na sa aralin natin ito ay tuluyan nyo talagang mauunawaan dahil meron na kayong idea patungkol sa mga bagay na ito. Okay, ngayon ay darako na tayo sa ating pinaka-discussion sa oras na ito, ang sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Ano-ano kaya ang sitwasyong pangwika o mga iba't ibang anyo ng kulturang popular ang ibabahagi ko ngayon? Una dito ang flip top. Okay, panoorin nyo ito.
Game na pala? Eric, bakit to mag-isa? Di ba usapan natin 2-on-1? Asan si Mata? Alam mo naman na dito uubra. Kaya paakyatin mo na. Bibigyan ko lang ng tig-isa pag sasabayin ko tong dalawa. No? So, ang napanood nyo yan ay isang flip top. Okay? At sino yung nasa video? Yan ang sikat na flip topper dito sa Pilipinas na si Sinyo. Okay? So, sa video na napanood ninyo, sa tingin ninyo, pag sinabi nating flip top, ano kaya ito? Yes, Elsie. Tama. Okay? Ang flip top ay isang pagtatalong parap. Pwede, no? Ano pa? Maliban doon sa video, ano yung napansin ninyo? Tugma ang bawat salita sa dulo? Pwede, no? Parang malatula siya kung magbigkas. O, ano pa? May mga panlalait, mahusay, okay? So, may mga panlalait talaga na sinasabi ang flip top. Pero ano nga ba ang flip top? So, pag sinabi nating flip top, ito ay isinasagawang parap. Tama nga yung sinabi ninyo, okay? Na madalas, ang nagiging tema dito ay mga panghusga o paglalait sa iyong kalaban para nang sa gayon ikaw ay makapuntos, 'di ba? At kung napansin din ninyo kanina, 'di ba nasabi ninyo na ito ay may mga tugmang salita? Oo, tama. Dahil ang flip top ay siyang inahalin tulad sa makabagong balagtasan daw sa panahon natin ngayon. Ngunit, ayan, meron ngunit. Ang balagtasan ay formal, okay? Ngunit ang flip top naman ay di formal sapagkat kung minsan kung ano lamang yung mga naiisip mong salita laban sa kalaban mo ay maari yon. Okay? Ang madalas na ginagamit na wika dito ay ang wikang Ingles at ang wikang Filipino. Pero dahil sa Pilipinas, tulad ni Sinyo, 'di ba? Sino pa? Sino pa yung mga sikat na diyan? Sina Abra ba ay nabibilang sa flip top 'yan? So, 'yan madalas ay gumagamit sila ng wikang Filipino dahil mas na-express nila yung kanilang saloobin sa wikang ganyan. Okay? At meron din silang mga samahan. Okay? Tulad ng Battle League. Okay? Yan ay samahan ng mga malalaking organisasyon na nakapatungkol sa flip top o paglalabanan o pagtatalo, no, sa flip top. Battle League ang tawag dyan. Okay? So, merong halimbawa dito na flip top. Okay? So, sinong gustong magbasa nito? Si Shernan din ay isang magaling na flip topper dito sa Pilipinas, no? So, ang binasa ni Antoinette ay ganito, sabi niya, kasi si ikaw ay hindi pinapansin si ako. Tila ba bagong salita o dayo o baka hindi ko lang talaga matanggap na si ikaw at ako ay malabong maging tayo. Nakakasad naman, di ba? So, yan si Shernan. Okay, alam ko meron din na halimbawa dito si Sinyo. Sinong gustong magbasa? Yes, Jamie, pakibasa naman yung kay Sinyo. Ayan, so thank you, Jamie, sa pagbabasa sa sinabi ni Sinyo. Okay, eto basahin ko ulit ang sinabi ni Sinyo. Sabi dito, iniihan daw ako ni G. Cloud. Mali ka ng infong narinig. Sobrang pogi ko kasi nahi siya sa sobrang kilig. Ayan, so tama nga naman, di ba? Kapag minsan nahihi ka, kinikilig ka, no? Kidding aside, okay? So, sino ngayon ang may flip top? Ayan, narinig nyo na kung anong kahulugan ng flip top. Sino ngayon ang may flip top? Yes, Renzo. Okay. Thank you, Renzo. Pwede, mahusay, no? Ang sabi ni Renzo is, flip top ka ng flip top, wala ka namang laptop. Heto, piso, pambili ng lollipop. Okay, thank you, Renzo. Ayan, pwede yun, no? So, eto lang, paalala ko lang pala, lalo na kayong mga estudyante. Diba, kanina nasabi ko na ang flip top ay may mga panghusga, okay, mga panlalait na sinasabi dito.
Pero, ayan, merong pero. Ngunit, subalit at datapwat, ayan, no, meron siyang ganon. Kinakailangan din nating isipin, no, yung kapakanan o magiging mararamdaman ng magiging tao na sasabihin mo ng mga panlalait. Ngayon ay meron na tayong Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013 na isinabatas na ngayon. Ito ay mga pambubuli. Ito ay isang pambubuli kapag nabuli mo yung kaklase mo, lalo na ngayon, in-apply na siya sa elementarya at sekundarya. Okay? Kailangan pa rin, ito tandaan nyo, kailangan pa rin, isipin nyo muna ang mga salita na lalabas sa inyong bibig bago nyo ito bigkasin. Tama ba? Tama? Okay, paalala ko lang yun ha. So, next, darako naman tayo sa susunod, ang hugot lines. Okay, panoorin natin itong video. Ang crush, parang math problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. So, ang pinanood nating video ay isang halimbawa ng hugot lines. Tama. So, pag sinabi kaya nating hugot lines, ano yung pumapasok sa isipan ninyo? Yes, Anjo. Ito'y nakakabwisit. Okay. Pwede. Tignan natin kung papasok mamaya kung nandyan yung kahulugan niya. Okay, pasok yung nakakabwisit sa kahulugan ng hugot lines. Okay, so ano pa? Yes, Judy. Ito'y nakapatungkol sa pag-ibig. Tama. Okay, ano pa? Base dun sa video na napanood ninyo, ano yung napansin ninyo? Yes, Jeros. Ito'y nakakakilig at nakakatuwa, mahusay, okay? So, pag sinabi nating hugot lines, tignan natin kung pasok yung mga sinabi nyo, okay? Pag sinabi nating hugot lines, ayan, ito ay mas kilala o tinatawag na love lines o love quotes, okay? Ito daw ay madalas na linyahan sa pag-ibig na kung saan ito ay nakakakilig, nakakatuwa, no? Cheesy, at kung minsan ay nakakainis. Siguro kaya nakakainis ito para sa kanya dahil bitter, na joke, kidding aside, no? Ito daw ay nakakainis kung minsan. Ang hugot lines din, sinabi dito, na ito ay pinagmulan, ito'y kinuha, no? Sa mga linyahan, sa mga pelikula, mga sikat na pelikula dito sa Pilipinas, dahil nagmulang hugot lines dito sa Pilipinas, no? Kumbaga, nagmula yan o nakuha yan sa mga linyahan ng mga artista na tumatak sa puso, no? Nagmarka sa mga puso't isipan ng mga manonood, kaya ginagamit nila yung hugot lines, okay? So, ano kaya yung wika na ginagamit dito? Ang madalas na wikang ginagamit dito ay wikang Filipino. O kaya naman, ang ginagamit din dito ay Taglish. Okay? Meron siyang mix na English at meron siyang mix na Tagalog. Okay? So, yan. Meron tayong halimbawa dito. Okay? Ating basahin ng halimbawa ng hugot lines. Okay? Sabay-sabayin tayong kiligin sa halimbawang ito. Okay? Sabi dito, sa isang halimbawa natin, okay? Di ko na kailangang gumamit ng Google kasi nung nakilala kita, the search is over. O, diba? So, sino yung mga may jowa dito o may kasintahan, no? So, sigurado sinasabi yan sa inyo ng inyong mga minamahal. Pero, syempre, no, huwag nyo pa rin kakalimutan na mag-aral pa rin ng mabuti kahit na meron kayong mga jowa, no? So, susunod na halimbawa, basahin natin. Sa panghalimbawa, sa hugot lines, sabi niya, alam mo ba ang salitang pagmamahal? Hindi ko yan pinag-aralan, pero sa'yo ko lang natutunan. Okay? Ayan, no? Sana kung yung pagmamahal ay natututunan, sa talakayan din natin ngayon ay marami kayong nakukuha o nalalaman din, no? So, naintindihan ba kung anong hugot lines? Okay. Ngayon ay darako na tayo sa susunod at pinakahuli ang pick-up lines. Okay, panoorin natin itong video nito at tignan natin kung ano nga ba ang pick-up lines. Go! Tornilyo ka ba? Bakit?
Kasi habang umiikot ka sa isip ko, bumabaon ka sa puso ko. Boom! So, base sa video na ating pinanood patungkol sa pickup lines, anong masasabi nyo o magiging kahulugan nyo pag sinabi nating pickup lines? Yes, Sophia! Ito ay may patanong? Pwede? No? Tama? Sino pa? Yes, Kiana. Ito ay nakapatungkol din sa pag-ibig? Tama? Okay, sino pa? Yes, Rafi. Ito ba yung nakakalungkot? Okay, tignan natin kung tama yung sagot ni Rafi, ha? Nabibilang ba ang pickup lines kapag malungkot? Okay? So, tignan natin, no, Rafi, kung tama yung kasagutan mo. So, pag sinabi nating pickup lines, ayan, ito din ay mga linyahan na nakapatungkol sa pag-ibig. Na madalas ito daw ay naiugnay sa bugtong. Bakit nasabi na ito ay parang malabugtong? Dahil ito ay mayroong mga katanungan na kung saan sasagutin ito ng taong tinatanungan mo. At madalas, katulad nga ang sinabi kanina ni Judy na kasagutan, madalas ito ay inuugnay, no? Sa ang isang tao sa isang bagay. No, kumbaga double meaning siya. Maari mo siyang iugnay dun sa isang bagay. Okay? So dito din daw ay nagmula daw ang tawag dito ang pickup lines, no? Kay Ogie Alcacid. Siya daw yung nagpauso nito na kung saan si Ogie Alcacid ay nakilala bilang boy pickup sa bubble gang. At lalong naging matunog ito dahil ginamit ito ni Senator Miriam Defensor sa kanyang mga speech. Diba? Kung minsan gumagamit si Senator Miriam ng mga pickup lines. Kaya mas lalong naging matunog ang pickup lines. Okay? Ngayon, alam niyo kung ano ang pickup lines. Magbabasa tayo ngayon ng mga halimbawa pa nang sa gayon ay mas lalo ninyong maunawaan ang pickup lines. Okay, so una, ayan, tignan natin. Halimbawa ng pickup lines, sabi dito, dilim ka ba? Kasi nang dumating ka, wala na akong ibang makitang iba. Ayan, so susunod, sikreto ka ba? Kasi hindi kita kayang ipagkatiwala sa iba. Napaka-cheesy, no? So, sino kaya yung may pick-up lines na baon dito? Ayan, dun tayo sa mga boys, no? Sa mga lalaki. Okay, sino kaya? Si Renzo. Okay, Renzo, meron ka bang pick-up lines na dala? Okay, meron daw. Si Renzo. Okay, Renzo, ano yung pick-up line? Ayan, sasabi daw ni Renzo ay, Ma'am, meral ko ka ba? Bakit? Dahil ikaw ang nagbibigay ng liwanag ng buhay ko. Okay, napaka-cheesy, no? Nakakakilig at patungkol nga ito sa pag-ibig. Okay? So, bilang paglalahat, ano yung tatlong anyo ng kulturang popular na ating pinag-aralan? Ang flip top, hugot lines, at pickup lines. Okay? So, pag sinabi natin kasing flip top, ano nga? Tama. Okay? Ito ay isinasagawang parap, pagtatalong parap, na kung saan may mga panlalait at panghusga laban sa inyong kalaban para ikaw ay makapuntos. Okay? Nakadalasan din ay hinahalin tulad sa balagtasan. Tama? So, pangalawa naman, ang hugot lines. Pag sinabi natin hugot lines, ano nga ba ito? Okay, yes, Elsie? Tama, ang hugot lines o mas kilala bilang love lines o love codes ay kadalasang nakapatungkol sa pag-ibig na nakakatuwa, nakakakilig at cheesy. Na ang ginagamit ding wika dito ay wikang Filipino. At ang panghuli, ano nga ba ang binigay na ibang anyo pa ng kulturang popular? Ang pick-up lines. Okay, ang pick-up lines. Ito ay impluensya ni Ogie Alcacid sa bubble gang. Nakinilala siya bilang boy pick-up. Okay? At ginamit din ito ni Senator Miriam sa kanyang mga
speech. Kaya ito ay naging matunog. Ayan. So, talaga naman, at nakakasiguro ako na inyong naunawaan ang ating naging talakayan ngayon patungkol sa sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Kaya naman, darako na tayo para sa isang pagtataya. Handa na ba? Kung handa na, sige, kumuha kayo ng isang papel na malinis. Ngayon, ating sasagutin kung ito ba ay nabibilang sa flip top, hugot lines, o pick-up lines. Handa na ba? So, number 1, sabi dito, di ka ba? Tinamaan na kasi ako sa'yo. Ito ba'y hugot, pick-up lines, o flip top? Okay. Yes, Arthur? Tama. Ito ay isang pick-up lines dahil ito ay nagtatanong. Okay? Pangalawa, handa akong takbuhin ang mundo basta ang finish line ay ang puso mo. Ito ba'y flip top, hugot lines, o pick-up lines? Yes, Joey. Ito ay hugot lines. Tama. Pangatlo, ito ba yung kabatel ko sa rap na galing probinsya na anak ni Apple Tiap kay Aling Donisha? Okay, ito ba'y flip top, hugot lines, o pick-up lines? Yes, Nat? Ito ay flip top. Mahusay. Okay? Ngayon, darako tayo sa pang-apat. Sabi dito, pare, champion ka pala. Lately ko lang nalaman, kaya pala grade 3 lang din ang iyong kalaban. Okay? May panglalait ito, no? So, ito ba ay flip top, pick-up lines, o hugot lines? Yes, Lynette. Tama, ito ay flip top. Okay, ang panglima. Ang crush ay parang math problem. Kung hindi mo nakuha, titigan mo na lang. Ano kaya ito? Flip top, hugot lines, o pick-up lines? Yes, Samantha. Ito ay hugot lines. Tama. At ang panghuli, sabi dito, Google ka ba? Kasi nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko. Ayan. Ito ba'y flip top, hugot lines, o pick-up lines? Yes, career. Tama, ito ay pick-up lines. Ayan. Para sa ikalawang pagtataya ninyo, di ba pinakuhanan ko kayo ng papel? Ngayon, kayo naman ang magbibigay ng inyong sariling halimbawa ng 2 flip top, 2 pick-up lines, at 2 hugot lines na ipapas nyo din ngayong araw na ito. Okay? So, sige, sumulat na kayo. So, lahat na ba ay nakapag-pass na ng pangalawang pagtataya sa akin? Ayan, mahusay. Okay? Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, kayo ay susulat ng journal. Okay? So, panuto sa paanong paraan ninyo maaring makatulong ang pagsasagawa ng flip top, gayon din ang pick-up lines at hugot lines sa pagpapalaganap ng wikang Filipino, lalo na sa kabataan ngayon. So, ipapas nyo ito bukas din. Okay? Naunawaan ba? Okay, yan. Sige. So, at doon na nagtatapos ang ating aralin patungkol sa sitwasyong pangwika na sa ibang anyo ng kulturang popular. Naway marami kayong natutunan sa aking asignatura sa araw na ito. Maraming salamat at muli magandang umaga sa bawat isa.